Shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Tayo na naman bigyan ng rabay ng pagkakataon na makapangaral ng kanyang salita. Naway tayo po ay makalugod sa mga nakikinig, at naway ang aral na kanilang maririnig, sana po ay may mapulot sila na magiging batayan nila sa kanilang pakikibaka sa buhay na ito. Ibinigay ng rabay dito po sa unang salbo po natin ay dito po sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 21. Ang kwento po dito sa Genesis chapter 21 may kinalaman. At dumating yung punto na wala pa silang mga nahahanap na mapupuntahan, naubos na yung kanilang dalang tubig at dalang pagkain. Kaya sabi po niya dito sa verse 15, at naubos ang tubig sa bangang balat at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. Now, ilyo na siya. Nang naubos na ngayong kanilang tubig at pagkain, ito ang ginawa ni Hagar, verse 16. At yumaon at naupo si Hagar sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana. Bakit? Ano bang iniisip ni Hagar? Sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata, at naupo sa tapat, at naghihiyaw, at Ano pong sabi ni Amang Yahweh? Narinig kita, Hagar. Narinig ko ang pag-iyak din ng bata. At huwag kang mag-alala, sabi ni Amang Yahweh. Narinig kita. Now, alam po natin yung tapos ng kwento. Binuksan po ni Amang Yahweh ang mata ni Hagar at nakita niya ang tubig. Kwento po dito sa unang hari, chapter 17, verse 12. Unang hari, chapter 17, verse 12. Ang kwento po rito ay panahon ng taggutom. Walang ulan. Famine in the land. Marami na pong namatay. At ang kwento dito may mag-ina, kasama ko sa iyo, nadalahan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking makainom. Humingi siya ng tubig na may inom. And then, ito pa yung dagdag ni Elijah. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag siya uli ni Elijah na sinabi, dalhin mo ako, sabi niya, o dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Meaning, magdala ka rin ng tinapay. Lulutuin kong para sa amin ng aking anak upang pagkatapos naming makain, dahil ito na yung aming huling pagkain, then mamamatay na kami afterwards. Now, dinggin po natin ang sinabi ni Elijah. At sinabi ni Eliya sa kanya, huwag kang matakot. Yumaon ka pero hinihiling pa ng propeta na bahaginan siya kahit kaunti man lamang sa kakaunti ng arena para siya makakain. Mga kapatid ko, sometimes kailangan nating tantuin na sa kaunting ibinigay ng Ama sa atin, ang pananampalataya para po magawa natin ang hinihiling ng Ama. Dumarating po sa buhay natin talaga, mga kapatid, na yung ating munting pananampalataya ay tatanungin natin sa ating sarili, gaano katibay ang ating kaunting pananampalataya para magtiwala tayo sa Ama bagamat tayo ay walang-wala na. Na Edita, inabot po siya ng
pagkakataon. At yung pangpito, kinailangan pa na makarinig siya ng kaunting tinatawag na push sa kanyang asawa para gawin yung hinihiling sa kanya na magpa-interview. Hindi pala alam ni kapatid na Edita na yun na pala yung kanyang hinihingi. Ganon din yun. Marami tayong mababasang kwento sa mga bao dito sa Biblia. Now, ang babaeng bao kasi nung mga panahon nila, na ang mga lalaki ay naghahanap buhay, kapag siya ay namatay at naiwanan niya ang kanyang bao at ang kanyang pamilya, sila po yung tinatawag na mga kawawa dahil walang naghahanap buhay sa kanila. Kung may trabaho man pong daragdag doon, yun ay pangatlo na lamang ayon sa gawain na ibinigay sa iyo ng ating Ama. Ano po? At dahil sa yung mga gawaing ibinigay ng Ama, dito natin makikita kung ikaw ay magiging mabuting asawa sa paningin ng Ama. Now, hindi ko po sinasabi na kayo po ay hindi mabuting asawa kapag kayo po ay naghahanap buhay. Ano po? Sinasabi ko lang ang kwento kung bakit napariwara ang lipunan. Now, ganito po yung kwento. Nang marinig ito ni Elisha, itong sinabi ni Elisha, verse 2. At sinabi ni Elisha, anong gagawin ko sa iyo? Alam po ninyo, nakakatuwa po, ano po? Kung minsan, nakakalimutan natin kung anong gusto natin. Idinadaing natin. Kung minsan, dito natin mas nararamdaman na tayo ay dapat lumapit sa Ama kung tayo ay wala ng masulingan. Yung maramdaman natin na we have nothing except that little faith to Father Yah. Kaya sabi ng babae, ako'y walang-wala. Liwa akong baba at bagbag na damdamin. Dito po natin makikita yung mga pagkakataon na sometimes kailangan nating iiyak yung ating mga nararamdamang mga paghihinagpis. Alam po ninyo, nung panahon ni David, nang siya din ay umiiyak, ito pong sinabi ni David, dinggin po ng Ama. Kaya sabi ni Haring David dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 27, verse 9, ito pong sabi ni Haring David. Aklat ng Mga Awit, chapter 27, verse 9. Ito po sabi niya. Salmo 27, verse 9. Ito po.